Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mundo ay malayo sa buhay tulad ng mga prinsipe at prinsesa sa fairy tale. Hindi kasi natatapos ang kwento kapag nagkatuluyan na ang dalawang pinagtagpo dahil sa likod ng happily ever after. Nakataga ay isang bagong yugto pa ang kailangang tahakin ng dalawang taong nag-iibigan. At ito ay ang pagbuo ng pamilya. Mga kabarangay, sa ikatlong parte ng buhay ni Blessy. Saan kaya patutungo ang pagmamahalan nila ni Archie? Sila ba talaga ang tinakda para sa isa't isa? O sadyang kathang-isip lang ang invisible string na kanilang pinapaniwalaan? Abangan natin yan dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo ngayong araw na ito. Ako po ulit ito si Blessy at ito po ang karugtong ng kwento namin ni Archie. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, isa ako sa mga maswerteng babae na nakatuluyan ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Nagkatagpo kami ni Archie sa isang bus terminal sa Quezon City noong 1994. Isa yung pagkikita na hindi ko inaasahang mauuwi pala sa pag-iibigan. Hindi madali ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Dahil pagkatapos ng pagkikita namin yon, ay nagkahiwalay kami ng mahabang panahon. Pero katulad nga ng sinasabi sa invisible string theory, kapag kayo ay konektado na sa isa't isa, mawalay man kayo ay gagawa ang tadhana ng paraan para kayo ay pagtagpuin muli. Yun na nga po ang nangyari sa aming dalawa ni Archie. Ilang beses kaming pinagtagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga hindi inaasahang lugar, hanggang sa napagtanto namin na baka nga kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Papa Dudut, naging maganda ang pagsasama namin ni Archie bilang magkasintahan. Maraming nabago sa buhay ko sa kanyang pagdating. Siyang naging source ko ng kasiyahan at inspirasyon. Sa paglalim ng samahan naming dalawa ay mas lumalim din ang respeto at pag-iibigan namin para sa isa't isa. Nagtagal kami ng 3 taon bago niya hiningi ang mga kamay ko para pakasalan ako at pumayag naman ako, Papa Dudut. Taong 2004 nang nag-propose sa akin si Archie, pero bago pa man nangyari ito, hindi ko alam na mas nauna na pala niyang hiningi ang blessing ng mga magulang ko. Akala ko noon ay may out of town trip lang siya noon. Hindi ko alam na nagpunta na pala siya sa La Union ng mag-isa para personal akong ipagpaalam sa pamilya ko. Ikaw ba talaga seryoso na dun sa anak ko? Opo, Tito. Seryoso na po talaga ako kay Blessy. Kaya ako nga po kayo pinuntahan dito sa La Union para magpaalam po muna ako sa inyo bago ako mag-propose sa kanya. Hindi basta-basta ang pagpapakasal. Hindi sapat ang mahal mo lang yung anak ko. Ang pag-ibig, parte lang yan sa buhay mag-asawa. Pero marami pa yung kakibat para magkaroon kayo ng maayos na samahan. Tulad po ng ano, Tito? Tulad ng tiwala, paninindigan, pagiging tapat. Mahal mo nga pero wala ka namang tiwala sa kanya.
Mahal mo nga pero wala ka namang paninindigan. Hindi ka naman tapat sa kanya. Kung pagmamahal lang ang meron ka sa tao, hindi kayo magtatagal. Makakaasa po kayo na hindi lang pagmamahal ang ibibigay ko sa anak nyo. Paninindigan ko po siya. Hindi ko po siya iiwan anuman ang mangyari. Ipinapangako ko po sa inyo, Tito, na aalagaan ko siya. Hindi ko po siya pababayaan. Maaasahan ko ba talaga yan sa'yo? Hindi lang ba yan puro salita lang? Hindi lang po to puro salita, Tito. Gagawin ko po talaga ang lahat mabigyan lang na masayang buhay si Blessy. Kung ganon, ibinibigay ko na sa'yo yung hinihingi mong basbas. Maraming salamat po, Tito. Basta ang hinihingi ko lang mula sa'yo, huwag mo siyang susukuan. Huwag mo siyang iiwanan. Alam kong minsan toyoin ang batang yon, pero parte na yon ng mga bagay na minahal mo sa kanya, tama ba? Kaya dapat tanggapin mo kung ano man ang mga meron at wala sa kanya. Opo, makakaasa po kayo. At kung sakali man na dumating yung araw na may mga bagay kayo na hindi mapagkakaintindihan, lagi niyong pag-usapan ang problema niyo. Huwag niyong tatapusin ang isang buong araw nang hindi kayo nagkakaayos. Huwag kayong matutulog na magkagalit. Opo, Tito. Gagawin ko po yan. Maniwala ka sa akin. Yan ang sekreto naming mag-asawa kaya kami nagtagal. Hindi namin pinapahaba ang mga pag-aaway namin ng asawa ko. Tatandaan ko po yan. Salamat po sa advice. Tsaka kung pakakasalan mo na ang anak ko, huwag nang tito ang itawag mo sa akin. Ho? Ano na pong itatawag ko sa inyo? Eh di tawagin mo na akong tatay. Doon din naman ang punta nun, di ba? Talaga po? Gusto niyo na pong tawagin ko kayong tatay? Oo naman. Maraming salamat po, Tay Emilio. Walang anuman. Anong balak mo ngayon yan? Kailan ka babalik sa Maynila? Babalik na rin po ako agad ng Maynila. Nagpunta lang po talaga ako rito para magpaalam sa inyo. Aalis ka na agad-agad? Dito ka na magpalipas ng gabi. Naku, wag na po. May nabili na rin po akong ticket pabalik eh. Iba po kasi ang paalam ko kay Blessy. Hindi niya po alam na dito ako sa La Union nagpunta. Doon na lang po ako sa bus magpapalipas ng gabi. Ganun ba? Opo. Susurpresahin ko po kasi siya pag uwi ko. O sige, kung ganun, magdala ka na lang ng pasalubong pa uwi. Samahan mo ko, lalabas tayo. Okay po. Saan po tayo pupunta, Tito? Sa kumpare ko. Nagtitinda yun ng sukang Iloko. Paborito yun ni Blessy. Tsaka bibigyan din kita ng basi. Yun na ang regalo ko sa inyong dalawa. Basi? Yun po ba yung wine? Oo, gawa yun sa katas ng tubo. Dito ka lang sa norte makakabili ng lehitimong basi. Naku, salamat po. Halika na, para makapaghanda ka na sa biyahe mo. Sige po. Anong oras ba ang alis mo? Mamayang 8:00 po ng gabi. Oh, 5 oras na lang pala. Tayo na. Isa yon sa mga nagustuhan ng magulang ko kay Archie Papadudut. Hindi niya sila nakakalimutan sa bawat desisyon namin bilang magkasintahan. Palagi siyang nagpapaalam para hindi sila mag-alala sa kalagayan ko. Doon nakuha ni Archie ang tiwala ng buong pamilya ko. Pagkagaling ng La Union ay dumiretso kaagad siya sa akin para naman hingin ang mga kamay ko. Nagulat nga ako noon, Papadudut, dahil wala siyang pasabi na pupuntahan niya ako. Nakapangbahay lamang ako noon. Bagong gising at wala pang sipilyo. Samantalang si Archie ay diretso sa bahay mula naman sa bus terminal. Hindi romantic ang naging proposal niya sa akin, pero kahit ganoon ay napakasaya ko ng araw na yon. Noong lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang mga kamay ko, doon ko nadama ang labis na pagmamahal niya sa akin. Doon ko rin napagtanto na siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nangingilid ang mga luha ko na sinagot siya ng oo, Papadudut. Maliban sa pamilya naming pareho at sa best friend kong si Jessa, ay wala nang ibang nakakaalam na engaged na kami ni Archie, Papadudut. Itinago na muna namin ito sa publiko hanggang sa mapagplanuhan namin ang kasal naming dalawa. Maganda rin yon dahil sinulit muna naming pareho
ang mga araw namin bilang magkasintahan bago tuluyang pumasok sa mundo ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Blessy, ito na yung buko juice. Salamat! Ay, nakakatuwa, no? Oo nga eh. Ngayon na lang ulit tayo nakalabas. Hindi. I mean, nakakatuwa yung naging takbo ng story natin. Bakit mo naman nasabi? Wala lang. Binabalikan ko lang kasi yung past years habang bumibili ka ng buko juice. Natutuwa lang ako na yung pagkikita natin noon sa isang bus terminal. Nauwi sa ganito. Isipin mo, engaged na tayo. Oo nga no. Hindi talaga natin alam kung anong magiging kapalaran natin. Para siyang regalo na araw-araw kailangan natin buksan. Nabanggit ko na ba sa'yo yung tungkol sa invisible string theory? Invisible string? Oo, may nabanggit ka nga sa akin na ganyan dati. Ano na nga ulit yun? May theory kasi. Karaniwan sa East Asian culture lang to. Ang sinasabi, bawat tao raw may nakakabit na invisible string sa pinky finger nila. Tapos, sa kabilang string naman, yung taong nakatadhana para sa kanila. Naalala ko na. Kahit magkalayo kayo at magkahiwalay, darating yung araw na magkikita pa rin kayo kasi nga, kayo yung mag-soulmate. Tama ba? Oo, ganun na nga. Parang ganun yung nangyari sa atin eh. Talaga? Oo, nung nagkita tayo sa bus terminal, parang random meeting lang yun, diba? Tapos, tsaka na lang tayo nagkita pagkatapos ng napakahabang panahon. Tama, yun yung nagkita uli tayo sa kasal. Oo, yung kasal ng katrabaho mo. Baka nga hindi lang sa bus terminal yung unang pagkikita natin eh. Baka nagkita na tayo bago pa man nun. Pero di pa nga lang tayo nagkakilala. Ganon kasi yung concept ng invisible string. Pagdidikitin kayo ng tadhana kahit na di pa kayo magkakilala hanggang sa dumating na lang yung time na mapansin nyo na lang ang isa't isa. Ang interesting ah. Ano ba mga ginawa mo noon bago tayo nagkakilala? Wala naman masyado, trabaho, tsaka bahay lang naman ako noon eh. Pero hindi natin alam, baka nagkasabay na pala tayo dati sa jeep o sa elevator. Hindi nga lang tayo aware sa existence ng isa't isa. Nakakatuwa nga yung ganun. Saan mo naman nalaman yung invisible string theory na yan? Sa kaibigan ko, si Jessa, mahilig kasing magbasa ng pocketbook yun eh. Nung una nga, hindi ako naniniwala sa pinagsasasabi niya eh. Hanggang sa nakilala kita. Tapos, ayun nga, ilang beses tayong naghiwalay at nagkita ulit. Para bang pili tayong pinaglalapit? Sa tingin mo, tayo talaga yung magkakonekta? Oo naman, naniniwala talaga ako doon. Ikaw ba, sa tingin mo hindi? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa mga ganyang klaseng konsepto. Pero para sa akin kasi, hindi dyan nakabase yung buhay ko eh. Puso ko ang pipili sa taong mamahalin ko. Hindi tadhana. Isip ko ang gagawa ng paraan para makasama ko ang taong mahal ko. Siguro nga pinagtagpo tayo ng tadhana. Pero pinili ka ng puso at isip ko. Ako ang nagdesisyon na mahalin ka. Napakasalang ka. Kaya tadhana man o hindi ang may pakana ng lahat, isa lang ang sigurado ko. Na ikaw na ang taong mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Matamis na tong iniinom nating juice. Pero, mas matamis ka pa pala? Salamat, Blessy ah. Kasi pumayag ka na pakasalan ako. Salamat din kasi pinili mo ko. I love you. I love you too. 5 buwan ang naging preparasyon namin sa naging kasal namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan matapos ang marriage proposal ni Archie, ay inisa-isa naming sinuyod ang Metro Manila para magawa ang kasal na pinapangarap namin pareho. Simple lang naman ang gusto ko noon, isang church wedding kasama ang mga malalapit na tao sa buhay namin. Pero ibang plano ni Archie, Papa Dudut. Gusto niyang magkaroon ng magandang kasalan na hindi namin malilimutan. Siya ang umako ng lahat ng gastusin sa kasal, kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang gusto niya. Napaka hands-on ni Archie sa pagplano ng kasal namin.
Halos wala na nga akong gawin noon dahil planado na niya ang lahat. Daig pa niya ang wedding planner. Napaka-metikuloso niya dahil gusto niyang walang aberya kapag dumating na ang pinakamasayang araw naming dalawa. Sobrang swerte ko sa kanya dahil nang mga oras na yon ay nakita ko kung gaano siya kaseryoso na pakasalan ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko ang nangyaring kasal. Maraming tawang dumating, ang ilan nga ay hindi ko kakilala. Ganon pa man sa dami ng tao ay isang tao lang nakatutok ang buong atensyon ko. Nung araw na yon at kay Archie lamang ito. Pagkatapos ng kasal namin ay tumira ako sa bahay nila Archie at doon na namin sinimulan ang bagong yugto ng aming buhay. Papa Dudut, wala namang naging pagbabago sa samahan namin ni Archie simula noong nagpakasal kami. Kung gaano kami ka-close sa isa't isa noong magkasintahan pa lamang kami, ay ganon pa rin kami noong nagsama na kami sa isang bubong. Nakatira noon si Archie sa isang apartment malapit sa kanyang trabaho. Mas naging maganda ang rapport naming dalawa noong nagkasama na kami sa isang bahay. Kahit busy kami sa kanya-kanya naming trabaho, ay may oras kaming ilaan para sa relasyon namin. May kanya-kanya rin kaming mga me time kung saan ay pinapayagan namin ang bawat isa na lumabas kasama ang mga kaibigan namin. Bilang may bahay, ako ang tagapangalaga ng tirahan namin. Karaniwan sa akin na napupunta ang mga magagandang trabaho sa bahay tulad ng paglilinis at pagluluto, samantalang si Archie naman ang may hawak sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit namin. Sabi nila mahirap ang magkaroon ng buhay may asawa. Pero para sa akin ay hindi ka mahihirapan kung tamang tao ang pinili mong pakasalan. Nasa tamang tao na po ako noon, Papa Dudut. At wala na akong ibang mahihiling pa kundi nagpapasalamat na lamang ako na si Archie ang ibinigay para sa akin. Pero minsan sa buhay, dumarating din tayo sa mga araw kung saan nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Hindi rin naman po perpekto ang relasyon namin ni Archie, kaya may mga oras din noon na nagkakaroon kami ng maliit na pagtatalo. Ang unang pinagtalunan namin noon ay tungkol sa pagiging busy niya masyado sa trabaho. Nalimutan na niyang balansehin ang trabaho at personal na buhay niya. Mabuti na lamang at laging nandyan ang tatay ko noon. Natakbuhan ko tuwing hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hello? Hello, Blessy. Ang tatay mo to. Tay, napatawag kayo. Wala naman. Kukumustahin lang kita. Linggo kasi ngayon. Wala akong magawa rito sa bahay. Maayos naman po ako rito. Kayo po? Maayos din naman kami rito ng nanay mo. Kaya aga-aga, tinalakan na naman ako kanina. Di ba nga ako nakakapagkape? Hulaan ko. Mas inunan nyo na naman kasi mga manok nyo, kaya kayo pinagalitan, ano? Siyempre, sino naman titingin sa mga alaga ko kundi ako? Alangan namang pabayaan ko mga yun. Naku, kayo talaga, tay. Tumanda na kamit lahat, manok pa rin ang inaatupag nyo. Wala na akong ibang pinagkakaabalahan dito eh. Kung sana may apo akong inaalagaan, di masaya. Kailan ba kayo magkakaanak ni Archie? Wala pa kaming ganyang plano, tay. Sobrang busy pa namin sa trabaho ngayon eh. Tsaka gusto namin mag-ipon muna bago magkaroon ng anak. Baka naman sa sobrang abala nyo sa pag-iipon, malipasan na kayo ng oras dyan. Ay, wag po akong pagsabihan yun, tay. Alam kong i-budget ang oras ko. Ewan ko na lang sa asawa ko. Oh, bakit? May problema ba kayong dalawa pagdating sa oras? Minsan, yun yung pinag-aawayan namin. Paano nag-aaway? Wala na ba siyang oras para sa'yo? Ay, actually, gano'n na nga po yun nangyayari. Hindi kami magkasundo minsan sa oras, lalo na nitong mga nakaraang buwan eh. Kakalipat din niya kasi sa trabaho, kaya hindi magtugma yung schedule namin. Nako,
Dapat ayusin nyo yan. Parang simpleng bagay lang yan. Pero kapag hindi yan naayos, lalaki at lalaki yan, anak. Opo, alam ko po, Tay. Nag-usap naman na kami kagabi bago pa kami matulog. Umuuna lang ako. Ayaw daw niya kasi na may tampuan kami bago matulog. Oo, kasi yun ang utos ko sa kanya. Lahat ng problemang mag-asawa, dapat inaayos bago matulog. Kaya ayun, hinayaan ko na lang siya para matapos na. Huwag ganyan, anak. Dapat ayusin nyo ng tama. Kung sa tingin mo nawawalan na siya ng oras sa'yo, sabihan mo siya para alam niya ginagawa niya. Kung may rason naman kung bakit siya ganon, intindihin mo siya. Ganon dapat. Magbibigayan kayong dalawa. Opo, kakausapin ko po siya pagka-uwi niya sa trabaho. May trabaho ba siya ngayon? Opo, hanggang mamayang gabi pa siya. Gusto mo ako kumausap sa kanya? Naku, wag na, Tay. Ako nang bahala sa problema namin mag-asawa. Baka mamaya isipin niya nagsusumbong ako sa inyo. May tiwala naman ako na maaayos nyo yan. Kung tutuusin, maliit lang talaga na problema yan. Kaya wag nyo nang palakihin. Mas malala pa ang mga darating kapag nagkaanak na kayo. Kaya nga po kailangan namin paghandaan para hindi kami mabigla. Pero wag nyo ring patagalin. Matanda na kami ng nanay mo. Gusto rin naming makita ang magiging apo namin sa inyo. Opo, darating din tayo dyan. Tsaka wag po kayong magmadali kasi mahaba pa naman ang buhay nyo. Mahaba tenga nyo O siya, sige. Baka naaabala na kita dyan. Sige po, Tay. Ingat po kayo dyan. Pakikumusta na lang ako sa asawa mo. Sige po. Tulungan nyo na din po si nanay para di nyo na kayo tinatalakan. Oo na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye! May punto naman po si Tatay Papadudot sa mga sinabi niya sa akin noon. Mas may alam siya sa buhay na binabanggit niya dahil matagal na sila ni Nanay kaya lahat ng sinabi niya sa akin ay isinapuso ko, Papadudot. Isa pa ay mahirap magreklamo ng ganon kaaga, lalo na't wala pa kami ni Archie sa parte ng buhay namin kung saan ay meron na kaming mga anak. Doon pa lamang masusubok ang tatag namin bilang mag-asawa. Kalaunan ay nagkaayos din naman kaagad kami ni Archie. Humingi siya ng tawad kung minsan ay nakakaligtaan niya ako. Masyado lang daw kasi siyang busy sa pag-iipon para sa future namin, pati na rin sa future ng magiging anak namin, Papadudot. Dumaan ang mga taon. Trinabaho na namin ni Archie ang pagkakaroon ng anak. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hirap kaming makabuong dalawa. Kung ano-ano na noon ang sinubukan namin para lamang mabuntis ako pero hindi nagkaroon ng laman ang tiyan ko. 38 na po ako noon at alam kong paubos na ang oras ko. Natatakot ako na baka hindi ko na mabigyan ng anak si Archie, lalo na't alam kong matagal na niya itong hinihiling na mangyari sa buhay namin. Sinikap kong gawin ang lahat para lamang mabuntis. Halos masira na ang ulo ko noon sa kakaisip kung ano ba ang mali. Ayoko na noong makita ang dismayadong mukha ni Archie tuwing lumalabas na negative ang mga pregnancy test results. Dumating nga noon sa puntong ako na mismo ang nahihiya sa asawa ko, Papadudot. Blessy, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito ako sa banyo! Anong ginagawa mo dyan? Ginagamit ko na yung pregnancy kit na inuwi mo galing trabaho. Bakit? May nararamdaman ka na bang sintomas ng pagbubuntis? Delayed yung period ko Naisip ko na baka meron na. Oh? Anong sabi? Anong resulta? Teka, wala pa. Hinihintay ko pa lang na magpakita yung mga linya. Yung unang line na magpapakita, yun yung control line. Ano ibig sabihin nun? Parang test lang. Ibig sabihin, nagwo-work yung pregnancy test. Kapag nagkaroon ng second line yan, yun yung resulta mismo ng pregnancy test mo. Ibig sabihin nun, buntis ka.
Kaya naman pala dapat 2 linya magpakita. Teka, ayan na. May 1 linya na. Isa na lang. Kinakabahan ako, Archie. Ano man ang maging resulta niyan, okay lang. Marami pa naman tayong chance eh. Wala pang lumalabas na 2 linya. Gaano katagal na ba yan? Kanina ka pa ba naghihintay? Medyo, Kung may 3 minutes na, mukhang wala na nga yan. sa tingin mo, Oo. Usually kasi, magkasunod lang yan. Kapag nagpakita na yung first line, magpapakita na rin yung second line. akala ko naman meron na. May times naman na hindi accurate ang mga pregnancy test. Kaya nga recommended na 2 beses gamitin para sigurado. Pwede kang umulit, pero dapat sa umaga mo gawin. Bakit naman sa umaga? Mas mataas kasi ang HCG level mo sa umaga. Mas madali lang din ma-detect kung buntis ka kapag sa umaga mo ginawa yung test. Ganun ba yun? Oo. Tsaka bawal ding uminom ng maraming tubig bago ka mag-take ng PT. Bakit naman? Kasi madidilute yung ihi mo eh. Ah, okay. Ngayon alam ko na. Subukan mo na lang ulit bukas. Sige, try na lang ulit natin bukas baka sakaling namali lang yung kit. Oh, bakit naman malungkot ka? Nakakadismaya lang. Tagal na natin gusto magkaanak pero hindi man lang tayo makabuo. Sa tingin mo ba, may problema sa akin? Blessy, walang problema sa'yo. Baka hindi pa talaga siguro natin time. Maghintay lang tayo. Ibibigay din ni Lord yung mga dasal ng puso natin. Pero sobrang tagal na kasi eh. Hindi na to normal. Gusto mo bang magpa-check up? Ayoko, bakit ako magpapacheck up? Wala naman akong sakit. Para malaman natin kung ano yung problema. Kung bakit ka hirap magbuntis. So sinasabi mo nga na may problema ako. Ako yung may mali. Hindi naman. Nagsasuggest lang ako kasi nga nagtatanong ka 'di ba kung bakit hirap tayo makabuo? Tayo. Hirap tayo, kaya bakit ako lang? Ikaw kaya magpa-test? Baka ikaw ang may problema, ako pa sisisihin mo. Blessy, hindi naman sa... Bahala ka dyan! Teka, Blessy! Mag-aaway na naman ba tayo? Papadudot, wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal ng magdasal. Sobra-sobra na noon ang nararamdaman kong inggit sa mga kakilala ko dahil sila ay may mga anak na. Samantalang kami ni Archie na 5 taon ng mag-asawa ay hindi pa rin nakakabuo ni isa. Mabuti pa nga ang kaibigan ko noong si Jessa na nakadalawa na siyang anak. Palagi akong tinatanong ng mga tao noon kung kailan daw ako magkakababy at tuwing tinatanong ako ng mga ganong bagay ay hindi ko maiwasang malungkot. Nasasaktan ako tuwing wala akong maisagot na rason. Mabigat para sa akin, Papadudot, na hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae. Pero kahit na ganoon ay wala namang nagbago kay Archie. Positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay. Sinubukan ko noong maghanap ng kasagutan sa internet. Lahat ng mga nakita ko doon ay sinunod ko. Inayos ko ang lifestyle ko at umiwas sa mga bagay na nakapagbibigay sa akin ng stress. Hindi ako nawala ng pag-asa, Papadudot. Ginawa namin ni Archie ang lahat at sa tulong ng mga nagmamahal sa amin ay dininig din ng Diyos ang kahilingan naming mag-asawa. Matapos ang mahabang paghihintay ay nagkaroon din ng bata sa sinapupunan ko, Papadudot. Para kaming nanalo sa loto noong nakumpirma namin ni Archie na nagdadalang tao na talaga ako. Sa wakas, matapos ang araw-araw na panalangin, matapos ang mga mabibigat na araw na pinagdaanan namin, isang blessing din ang nakamit naming mag-asawa. Hindi na po namin sinayang ang chance na ibinigay sa amin ng Diyos. Labis-labis na ang pag-aalaga ang ginawa namin para lamang maging safe ang baby sa tiyan ko. Alam ko naman po na matanda na rin ako ng time na yon kaya masela ng naging pagbubuntis ko. Sobrang inispoil ako ng mga tao sa paligid ko. Lahat ng pag-aalagang pwedeng gawin ay ginawa sa akin ni Archie. Daig ko pa ang reyna ng UK sa pag-aalagang ginawa nila sa akin. Maging ang mga magulang ko ay nakatutok din noon sa pagbubuntis ko. Lahat ng vitamins na kailangang inumin ay ininom ko noon, Papadudot. Ano man ang utos ng doktor ay sinusunod ko lahat. Exercise, pagtulog ng maaga,
Pag-iwas sa mga stressful na bagay, maging mga pamahiin ay nasunod ko na rin. Sa katunayan, sa first trimester ko papadudot ay nagpaalam na ako sa trabaho. Sinuportahan naman ako ni Archie sa naging desisyon ko. Ang ikinaganda nito ay nurse si Archie kaya naalagaan niya ako ng maayos. Kaso nga lang ay hindi naging maganda ang pagbubuntis ko papadudot. Nasa pangatlong buwan na ako noon nung bigla na lang akong dinugo. Nasa trabaho pa noon si Archie samantalang hindi ko naman matawagan si Jessa para sana magpatulong. Dinala ko ang sarili ko sa paggamutan at doon ko napag-alaman ang masamang balita na wala na ang baby ko papadudot. Blessy, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Pero hindi ako nauuhaw. Uminom ka lang kahit konti para hindi ka ma-dehydrate. Hindi nga ako nauuhaw. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Alam kong mabigat ang pakiramdam mo ngayon. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. Ang unfair. Sobrang unfair. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit ganun yung nangyari? Ano yung ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Pero bakit? Bakit nawala sa atin yung anak natin kung wala akong ginawang mali? Nakausap ko yung OB mo. Hindi raw na-develop ng maayos yung bata kaya siya nalaglag. Usually, ang rason ng mga miscarriage dahil kinulang o nasobrahan sila ng chromosomes. Archie, pwede bang huwag mo muna akong lecturean ng mga ganyang bagay? Kahit anong sabihin mo, wala ako naiintindihan sa mga chromosomes na yan. Pasensya na pero ini-explain ko lang kung ano nangyari kasi sinisisi mo yung sarili mo eh. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Bakit naman ganito yung pinagdadaanan ko? Ngayon na nga lang ako nabigyan ng chance na magbuntis. Mawawala pa. Pagsubok lang to. Kailan pa matatapos yung pagsubok na yan? Ilang taon na tayo nagtatry. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Magtiwala ka lang, Blessy. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sawa na ako. Pagod na ako umasa, Archie. Malalampasan din natin to. Si tatay, tumatawag. Gusto mo ako muna kumausap sa kanya? Ikaw muna, please. Salamat. Akin yung phone. Hello, Tay. Si Archie po to. Hello Archie, mabuti naman sumagot na kayo. Anong nangyari kay Blessy? Ba't daw siya tinakbo sa ospital? May nangyari po sa dinadala ni Blessy, Tay. Anong nangyari? Okay lang ba ang anak ko? Nasa mabuting kalagayan naman po si Blessy kaso po, yung baby namin hindi na po nakasurvive. Ano bang nangyari? Bigla na lang po siyang dinugo habang nasa bahay. Nasa trabaho po ako nung nangyari yun, Tay, kaya natagalan bago siya nadala sa ospital. Diyos ko, ang anak ko. Kasama mo ba si Blessy ngayon? Pwede ko ba siyang makausap? Nabigla pa po siya sa mga nangyari, Tay. Nandito pa rin po kami sa ospital ngayon. Maya-maya po pwede na kaming umuwi. Tatawagan ko na lang po uli kayo kapag nasa bahay na po kami. O sige, tawagan mo ko kapag nakauwi na kayo. Sigurado ka bang nasa maayos na lagay ang anak ko? Wala bang masamang nangyari sa kanya? Wala pong masamang nangyari sa kanya, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Magkasama na po kami ngayon. Hindi ko po siya pababayaan. O sige, mag-ingat kayo pag uwi nyo. Tawagan nyo kami mamaya ha. Opo, Tay. Baba ko na po itong tawag ha. Ingat po kayo. Anong sabi niya? Kinukumusta ka? Kapag okay ka na, kausapin mo sila mamaya. Sigurado nag-aalala ng mga magulang mo. Malalampasan din natin to. Halika na. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Mahirap mag-move on mula sa nangyari sa amin. Para kaming pinaasa para lang masaktan. Dahil sa nangyari aaminin kong nag-iba ang pagtingin ko sa mundo.
Napaka-unfair kasi na iparanas pa sa amin ang saya na dulot ng pagkakaroon ng anak. Pero babawiin lang pala ito kaagad. Sinikap kong bumangon mula sa pagkakalugmok na yon ng buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagsubok lang ang lahat. Baka kailangan ko munang patunayan na deserve kong maging ina bago ko mabigyan ng anak. Kahit para bang wala na akong pag-asa pang maging magulang, ay hindi ko pa rin binitawan ang pangarap kong yon. Malapit nang mag-40 ang edad ko noon at pakiramdam ko ay para na akong isang kandila na paubos na. Pero pagkatapos ng 2 taon, muli kaming nabigyan ng tsansa ni Archie na magkaanak. Muli akong nagdalang tao at sa pagkakataon na yon ay ginawa ko na talaga ang lahat para maging safe ang baby sa tiyan ko. Isang buhay ang muling nakasalalay sa akin at doble-doble ang nararamdaman kong takot dahil maaari na naman kasi itong bawiin mula sa akin anumang oras. Noong nalaman kong buntis ako ay muli akong tumigil sa trabaho. Binawalan din ako ni Archie na gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Iniwasan ko ang mga pagkain na nakakasama sa katawan. Ininom ko lahat ng vitamins na maaring inumin. Halos mag-bed rest ako noon para lamang maalagaan ang anak ko. Hanggang sa dumating ang araw na nalampasan ko rin ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ko. Bawat buwang dumaraan ay palagi ako nagpapasalamat sa Diyos na safe ang baby ko. Pero 1.5 buwan na lang noon ang inaantay namin ni Archie nang bigla akong nagkaroon ng early labor. Archie, kanina pa kita hinihintay. Gising ka na pala. Kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdamang masama? Wala. Kumusta ang baby? Okay lang ba siya? Kumain ka muna. Binalan kita ng lunch sa labas. Tinatanong kita kung kumusta ang baby natin. Nasaan na siya? Blessy, I'm sorry pero Pero ano? Ano nangyari? hindi nakasurvive si baby eh. Ano? Paano di nakasurvive? Sinubukan nilang lahat para i-revive yung baby natin pero hindi na talaga kaya ng bata. Masyado raw siyang maaga lumabas. Hindi! Archie, wag mo sabihin yan sa akin! Blessy, magpahinga ka na muna. Hindi to maaari! Archie, nasaan ang baby ko? Hinahanda na siya ng mga nurse. Dadalhin nila dito yung bata para bigyan tayo ng oras na makasama siya. Bakit naman ganon? Ano pag nagawa kong kasalanan? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Bakit kailangan ko ulit maranasang mawala ng anak? Bakit, Archie? Wala akong maisasagot sa tanong mo na yan. Hindi ko na rin alam kung ano tong nangyayari sa atin eh. Masakit din para sa akin na nangyari. Teka sandali, yung mga nurse na ata yung kumakatok. Dala nila si baby. Gusto mo bang makita yung bata? Puntahan ko lang sila sandali. Kumusta po? Okay na po ba? Salamat. Iwan nyo na lang po muna kami sandali. Tatawagin ko na lang po kayo mamaya kapag kailangan nyo nang kunin yung bata. Salamat po ulit. Blessy, nandito na yung baby natin. Gusto mo ba siyang halikan? Gusto kong makita yung anak ko. Heto. Anak! Anak ko! Sorry! Sorry kung hindi kita naalagaan ng mabuti. Sorry! Sorry kung hindi ako naging maayos na ina sa'yo. Pasensya ka na. Hindi kita nabigyan ng mahabang buhay. Ang sabi sa akin ng nurse kanina, lumaban naman daw si baby.
Tumagal siya ng 2 minuto. Narinig ko pa siyang umiiyak kanina eh. Lumaban siya, Blessy. Lumaban yung baby natin. Kahit sa ilang minuto lang. Nakita ka niya. Naramdaman ka niya. Gusto ko siyang pangalanan bago siya kunin ng mga nurse. Oo naman. Anong ipapangalan mo sa kanya? Marco. Baby Marco. Ang ganda naman ng pangalan. Nga pala, may nabili pala akong disposable camera kanina. Gusto mo ba kunan ko kayo ng picture? Kunan mo kami ng picture para may remembrance ako sa kanya. Sandali, hanapin ko lang sa bag ko yung camera. Teka, saan ko ba nailagay yun? Heto. Ano, ready ka na? Bibilang ako ng 3 ah. 1, 2, 3. Teka, isa pa. Sama naman ako. 1, 2, 3. Nang mga panahon na yon ay sumuko na talaga ako. Yun na siguro ang may tuturing kong darkest moment ng buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko inaakalang darating ako sa puntong makakaranas ako ng ganong klaseng kalungkutan. Dahil sa mga masasamang karanasan na nangyari sa buhay ko ay unti-unting nagbago ang ugali ko. Naging magalitin ako at hindi na ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao noon. Para bang galit ako sa mundo. Ayoko nakakakita ng mga taong masasaya dahil naiinggit ako. Naiinggit ako na sila ay kaya nilang ngumiti at tumawa samantalang ako ay hindi ko man lang kayang magsaya. Pakiramdam ko noon ay pinaparusahan ako ng mundo. Hindi ko alam kung bakit ayaw pumabor sa akin ang kapalaran. Lumayo ang loob ko sa lahat mula sa mga magulang, kapatid at kaibigan ko. Pati ang asawa kong si Archie na dapat ay kakampi at kasangga ko, sana sa mga panahong yon ay pinagtulakan ko rin palayo. Ang gusto ko na lang noon ay mapag-isa. Nang mga oras na yon ay feeling ko ay hindi na ako nararapat pang mabuhay dahil wala nang maayos na nangyari sa akin. Para bang napakawalang kwenta kong tao dahil hindi ko man lang mabigyan ng anak ang asawa ko. Dumating na kami noon sa punto ng buhay namin ni Archie na unti-unti nang lumalamlam ang relasyon namin bilang mag-asawa. Malapit na kaming mag 10 years bilang mag-asawa noon ni Archie, Papa Dudut. Dapat sa mga taong yon ay mas napagtibay na namin ang pagsasama namin. Dapat ay masaya na kami sa pagpapalaki sa mga anak namin. Pero hindi ko inakala na matapos ang halos 1 dekada bilang mag-asawa ay walang napuntahan ang pagsasama naming dalawa. Wala kaming anak at ang dating pagmamahalang nararamdaman namin sa isa't isa ay unti-unting bumagsak. Dahil sa mga nangyari, aaminin ko po na nawalan ako ng gana sa buhay. Kasama na doon ang pagiging asawa ko kay Archie. Napabayaan ko siya at hindi ko na nagagawa ang parte ko bilang asawa. Ang puso ko na dati punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ay napalitan ng galit. Galit ako sa mundo dahil para bang kinalimutan ako. Galit ako sa mga taong sinasayang ang buhay ng mga batang hindi naman pala nila gusto o hindi nila kayang alagaan at buhayin. Galit ako sa mga taong kay daling makabuo ng bata. Galit ako pati sa mga napakaliit na bagay. Alam kong mali yun pero dahil sa trauma na dinanas ko ay nawala na ako ng gana pang magpatuloy sa buhay, Papa Dudut. Naging mainitin ang ulo ko, Papa Dudut. Nalayo ang loob ko sa mga taong malalapit sa akin. Hindi naman ako pinabayaan ni Archie at sinubukan niya akong suportahan sa abot ng kanyang makakaya. Pero dumating na rin noon sa puntong nasanay na siya sa pagiging cold ko sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sinukuhan na lang din niya ako, Papa Dudut. Para na lang kaming mag-roommate noon na magkasama sa isang bubong pero malimit lang magkibuan.
ni hindi na nga kami nagsasamang matulog sa isang kwarto. Ito ang rason kung bakit bigla akong tinawagan ni tatay isang araw. Hello po, Tay. Hello, anak. Napatawag po kayo. Kukumustahin lang kita. Anong pinagkakaabalaan mo ngayon? Wala po. Nandito lang ako sa bahay. Bakit hindi ka lumabas? Magpahangin. Dito na lang po ako sa bahay. Wala akong lakas ngayon para lumabas eh. Nagkukulong ka na naman ba? Hindi po. Ayoko lang talagang lumabas ngayon. Gusto ko yung mas tahimik. Tahimik? Yung walang imikan tulad ng ginagawa mo sa asawa mo ngayon. Bakit po? Nagsumbong ba sa inyo si Archie? Kinumusta ko siya kahapon. Nagkwento lang siya sa akin tungkol sa buhay niyo ngayon. Di mo raw siya gaanong kinikibo. Hindi naman po sa hindi ko siya kinikibo. Wala lang talaga ako sa mood na makipag-usap. Anak, alam ko na mabigat ang pinagdadaanan niyong mag-asawa ngayon. Pero huwag niyong hayaang sirain ng mga problema ang relasyon niyong mag-asawa. Wala naman pong ganung nangyayari. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Sabihin mo sa akin yung totoo. Sinisisi mo ba si Archie sa mga nangyari sa inyo? Hindi, Tay. Bakit ko naman siya sisisihin? Kailanman hindi ko ibinaling ang sisi sa kanya sa mga nangyari sa amin. Kung ganon, huwag mong iparamdam sa kanya na para bang kasalanan niya ang nangyari. Kasi sa ngayon, yun ang iniisip niya. Pakiramdam niya, kasalanan niya na hindi kanya naaalagaan ng maayos. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya, anak. Pareho kayong nawalan. Pareho kayong nasasaktan. Dapat kayong dalawa ang nagdadamayan at nagtutulungan para makabangon ulit. Hindi ko po alam, Tay. Simula nung 2 beses akong nawala ng anak, parang ayoko na. Paanong ayaw mo na? Ayoko na ulit maramdaman yung sakit na mawala ng anak. Ayoko na ulit maranasan yung umasa tapos wala rin naman palang mangyayari. Suko ka na ba? Opo, Tay. Ayoko na po. Tuwing nakikita ko yung asawa ko, hindi ko mapigilang masaktan. Ang sakit lang sa dibdib na makita siyang tumatanda na pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabibigay yung pamilyang hangad niya. Wala namang may gusto sa nangyari. Pareho niyong hindi inaasahan na sa ganito mauuwi ang buhay niyong dalawa. Pero kahit ganon, dapat pareho kayong lumaban. Huwag kayong sumuko. Tay, paano po kung wala na akong pagmamahal na nararamdaman sa asawa ko? Bakit mo naman nasabi yan? Sirang-sira na po yung puso ko eh. Parang hindi ko na alam kung paano magmahal. Anak, huwag mo naman sanang sukuan ang asawa mo. Masyado na ba akong selfish sa ginagawa ko? Hindi makasarili ang pagpili sa sarili. Pero isipin mo rin kung ano ang mararamdaman ng taong araw-araw kang pinipili. Kapag ba iniwan mo si Archie, sa tingin mo selfish ba yon? Kung oo, baka selfish ka nga. Paano kung tsaka na lang namin mararanasang maging masaya kapag naghiwalay na kami? Pag-usapan nyo na lang muna yan ng maayos. Hanggat maaari, ayoko sanang makialam sa problema nyong dalawa. Nandito lang kami ng nanay mo para magbigay ng payo. Pero kung ano sa tingin mo ang makakabuti para sa'yo, susuportahan ka namin. Basta ba pag-isipan mo ng maigi ang mga bagay na gagawin mo para wala kang pagsisisi sa huli. Sobrang gulo lang po talaga ng pag-iisip ko ngayon. Magpahinga ka na lang muna at pakiusap. Mag-usap kayo ni Archie. Opo, Tay. O sige, magpapaalam na ako. Lalabas kami ngayon ng nanay mo. Sige po. Enjoy po kayong dalawa. Isang realization ang pumasok sa isip ko matapos ang nangyaring pag-uusap namin ng tatay ko, Papa Dudut. Ang mga pangakong binitawan ko para kay Archie, ang mga planong pinangarap naming pareho
pati na rin ang future na inaasahan namin para sa pagsasama namin ay hindi pa nangyayari. Napagtanto ko na nagiging pabigat na ako sa buhay ni Archie Papadudut. Naging miserable ang buhay ko dahil 2 beses akong nawala ng anak at sa miserableng buhay na yon ay idinamay ko si Archie. Naisip ko na hindi naman ako kailangang samahan ni Archie sa paglulugmo ko. Magkakaroon siya ng masaganang buhay kahit nawala ako. Sigurado ako na kahit nasa 40 na kami pareho ay kayang-kaya pa rin niyang magkaroon ng anak. Hindi tulad ko na wala na talagang pag-asa at takot na ring sumubok pa. Isa pa'y wala ng apoy ang pagsasama namin noon. Para bang hinipa na ng mga sunod-sunod na masasamang kaganapan ang dating mainit na pag-iibigan naming dalawa. Parang wala na rin namang patutunguhan ang relasyon naming mag-asawa kaya ang ginawa ko na lang ay pinakawalan ko na siya, Papadudut. Bago ko gawin ng desisyon na yon ay kinonsulta ko ito sa tatay ko. Nung una ay hindi siya pumayag dahil sagrado daw ang kasal at hindi dapat ito basta-basta sinisira na lamang lalo na't pareho kaming nanumpa sa Diyos. Kaso nga lang, Papadudut, yun na lang ang naisip ko para matapos na ang lahat. Hindi na kami masaya pareho ni Archie at alam ko sa sarili ko noon na hindi ko na maibabalik pa ang dating ako. Kaya para hindi maging selfish ay gusto ko na siyang pakawalan sa buhay ko. Blessy, gising ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Sandali lang maghihiwa lang ako ng kamatis. Paborito mo yon, di ba? Archie, maupo ka muna. Bakit? Ayaw mo ba ng kamatis? Mag-uusap tayo. Okay, sige. Ano bang pag-uusapan natin? Matagal ko na tong pinagdesisyonan. Hindi ko to basta-basta naisip lang. Ano ba yon? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Hihiwalayan mo ako? Bakit? May nagawa ba akong masama? Bakit ka nakikipaghiwalay? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Hindi na tayo masaya pareho. Nararapat lang siguro na maghiwalay na lang tayo. Anong nararapat lang ang sinasabi mo? Hindi pwede to. Asawa kita, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Please, wag na nating pahirapan pa ang isa't isa. Ito lang ang naiisip kong paraan na makakabuti sa ating pareho. Paanong makakabuti yun? Iiwan mo ako. Saang banda ang mabuti ron? Ayaw na kitang idamay pa sa pagiging miserable ng buhay ko. Hindi miserable ang buhay mo, Blessy. Yan lang ang nararamdaman mo kasi ikaw mismo ang gumagawa niyan sa sarili mo. Sinusubukan ko naman. Gusto ko ring bumalik tayo sa dati pero kahit anong gawin ko, naaalala ko lang yung sakit. Naaalala ko lang kung paano nabigo yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya pa naman nating abutin yung mga pangarap na yun eh. Sa edad kong to, 45 na ako. Sa tingin mo magagawa ko pang bigyan ka pa ng anak? Hindi na, Archie. Nung bata't malakas pa nga ako, hirap na akong magbuntis. Ngayon pa kaya na matanda na ako? Blessy, wala namang ganyanan. Ikaw, kaya mo pang bumuo ng anak kaya pinapalaya na kita. Kung gusto mo maghanap ng ibang babae, okay lang sa akin. Ang mahalaga, maging masaya ka sa buhay mo. Ang unfair mo naman. Paano ako naging unfair? Ikaw ang iniisip ko rito. Ako ba talaga ang iniisip mo? O iniisip mo lang ang sarili mo? Ni minsan ba naisip mo na nasasaktan din ako? Na sa kabila ng mga ngiti ko, may kirot dito sa dibdib ko dahil nawalan din ako ng anak? Hindi lang ikaw ang nasaktan, Blessy. Hindi lang ikaw ang nagluksa. Ako rin. Masakit para sa akin yung mga nangyari sa atin. Pero alam mo kung ano yung mas masakit? Yung pinapanood ko yung bawat araw natin na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kaya oo, napaka-unfair mo. I'm sorry pero buo na ang pasya ko, Archie. Ang daya mo. Napakadaya mo. I am so sorry. Yan lang ang sasabihin mo?
Hihiwalayan mo ako tapos ang sagot mo lang, sorry? Nakakawalang gana ka. Archie! Kahit na ayaw kong iwanan ni Archie ay buo na noon ang pasya ko, Papa Dudut. Ako na mismo ang lumayo. Umalis ako at iniwan ko siya. Umuwi ako ng La Union para doon na manirahan kasama ang pamilya ko. Tinanggap ko na lamang ang buhay ko bilang mag-isa hanggang sa pagtanda ko. Sinubukan pa akong sundan noon ni Archie sa La Union para kausapin at ibalik sa Maynila pero hindi na talaga ako pumayag. Alam ko na mas makakabuti para sa kanya ang paghihiwalay naming dalawa. Lumipas ang mga buwan na paghahabol sa akin ay sumuko din si Archie. Unti-unti rin niyang tinanggap na wala na kami. Masakit sa parte niya ang ginawa kong yon. Pero yon ang nakakabuti sa relasyon naming wala ng buhay. Alam ko na sa pagkakataong ito ay galit na siguro ang mga nakikinig ngayon sa akin dahil sa ginawa kong yon. Noon kasi ay yun lang ang tanging paraan na naisip ko. Sobrang down na down ako ng mga panahong yon. Sa puntong hindi na magawang magmahal ng puso ko. Sa katunayan habang sinusulat ko ito ay sobrang bigat pa rin ang dibdib ko dahil ang yugto ng buhay kong ito. Siguro ang pinakamabigat na pinagdaanan ko. Papa Dudut, muli kaming naghiwalay ni Archie at naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Sign na rin siguro noon na ilang beses kaming nagkahiwalay. Baka ang ibig sabihin noon ay hindi talaga maganda ang partnership naming dalawa. Kaya kahit masakit ay muling nagkalayo ang landas namin. Hanggang dito na lamang muna ang story ko, Papa Dudut. Alam kong masyado nang mahaba ang kwento ko pero pangako kong malapit na tayo sa ending ng love story ko. Muli ako nagpapasalamat sa inyo sa pagbabahagi ninyo sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Mga kabarangay, dumarating talaga tayo minsan sa parte ng buhay natin kung saan ay para bang pinagsasakloban na tayo ng langit at lupa. Kapag dumating tayo sa puntong ito ay hayaan lang muna natin itong mangyari. Minsan ay kailangan din nating tumigil sa paglaban para makapag-isip at makapagpahinga. Pero sana sa kabila nito ay huwag pa rin tayong sumuko. Patuloy tayong kumapit sa Panginoon dahil sa likod ng mga madidilim na pagbabago sa buhay natin ay isang liwanag ang naghihintay. Katulad ito ng ulan na kailangan nating antaying matapos bago muling sumilay ang liwanag na dala ng araw. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Po akong taga-subaybay ng inyong programa at marami na rin po akong kwento na napakinggan sa radyo na minsan ay binabalikan ko online.
sa inyong YouTube channel sa Barangay LS 97.1 para muling mapakinggan. At doon nga po ako na-inspire na magbahagi rin ng kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jack. 25 years old po ako noong nangyari ang kwento ko. Taga San Marcelino, Zambales po ako at siguro ay napapaisip yung iba kung babae ba ako o lalaki. Pero ang masasabi ko lang ay babae ako na may pusong lalaki. 4 po kaming magkakapatid. 2 babae at 2 lalaki. Ako po yung pangatlo sa amin. Bata pa lamang po ako ay mahilig na ako sa mga laruang panlalaki tulad ng baril-barilan, truck, bola at kung ano-ano pa. Kung ano ang mga nilalaro ng mga kapatid kong lalaki ay gusto ko ay ganun din ang sa akin. Minsan ay ako pa mismo ang gumagawa ng sarili kong laruan. Maswerte lang ako dahil hindi na bago sa nanay at tatay ko na may tomboy sa pamilya. May mga kapatid din kasi sila na kagaya ko kaya sinuportahan lang nila ako. Medyo napapangiwi lang talaga ako kapag pumapasok sa school ng nakapalda dahil kailangan ko pa ring isuot yon. Kahit simpleng pag-aayos ng mga sira sa bahay at pagmemekaniko ay alam ko rin pong gawin. Kung tutuusin, hindi problema kung walang lalaki sa bahay dahil kaya ko namang gawin lahat ng mga ginagawa ng kuya ko. Mahilig sa sabong ang kapatid ko kaya natuto na rin po ako mag-alaga at magkondisyon ng mga manok. Dahil hindi na po ako nagkolehiyo at wala pa rin maayos na trabaho, ay sinasahuran na lamang po ako ng kapatid ko sa pag-aalaga ng mga manok niya. Masaya naman ako noon na lalaki ang turing nila sa akin. Hanggang sa dumating ang isang tao na nagpabago ng pananaw ko sa buhay ko, Papa Dudut. Kuya, bakit kaya pag bakla, tuwang-tuwa yung mga tao? Pero pagdating sa tomboy, parang hindi ka tanggap-tanggap sa iba. Bakit ako tinatanong mo? Hindi naman ako tomboy. Purong lalaki ako, no? Si kuya naman eh. Masyado kang defensive. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko rin naman talaga alam kung paano sasagutin yung tanong mo. Wag na nga lang. Pangit mo pagtanungan. Bakit ba kasi nagdadarma ka dyan? Na paano ka? Wala naman. Naisip ko lang. Pag bakla kasi okay na okay lang sa iba. Pero pag tomboy, parang nandidiri sila. Sus, para yun lang? Mahina ang nila lang kung dadamdamin mo yun. Di ko naman dinaramdam yun ah. Tigilan mo na nga yung mga iniisip mo. Yan lang yung magpapahina sa'yo. Asikasuhin mo na lang yung mga manok natin para taasan ko sahod mo. Maayos naman pag-aalaga ko kahit di mo sabihin. Pero mas pagbutihan mo pa. Kuya, may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Sa tingin mo ba, ayos lang talaga kina nanay at tatay na tomboy ako? Siguro. Hindi ka naman nila pinagsasabihan dyan sa pananamit mo, hindi ba? Hindi. O edi tanggap ka nila. Tanggap din naman kita kahit ano ka pa. Teka nga, bakit ba bigla mo na lang naisip yan? May mga kaibigan kasi ako na kagaya ko. Naglabas sila ng sama ng loob sa akin. Hindi raw sila matanggap ng mga magulang nila. Kulang na nga lang daw, isumpa sila eh. Bakit naman iniisip mo pa yun? Problema na nila yun. Ang mahalaga, tanggap ka namin. Huwag mo na isipin pa yung problema ng iba. Paano kung sa akin mangyari yun? Ulit ang lahi mo no? Ilan ba puyo mo? Parang ilang beses ka iniri Kuya naman eh. Nagtatanong lang naman ako. Si nanay kasi minsan, parang sama-sama ng tingin pag nakapanlalaking damit ako. Lagi naman panlalaki suot mo Kapag nagsisimba, pinagpapaldo niya ako. Hayaan mo na. Isang araw lang naman yun sa isang linggo. Saka, hinahayaan ka naman ni nanay sa ibang bagay na gusto mong gawin. Sa pagsisimba lang siya humihiling sa'yo na manamit ka bilang babae. Kahit na kuya. Iba talaga pakiramdam ko eh. Dati kasi, lagi niyang sinasabi na magbabago pa ako pag may nakilala na akong lalaki. Oy, nagbago ka ba? Hindi. Marami na nga ako nakilala na lalaki pero naging tropa ko lang sila. Bakit ka tumatawa?
tumatawa dyan? Wala, ang cute mo kasi. Cute? Ano ako, tuta? Di, seryoso, maganda ka naman. Konting ayos lang dyan sa buhok mo, sa konting makeup, palag-palag na. Tumigil ka nga, kuya. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Baka naman yung kilabot mo na yan kilig na pala. Yak! Anong kilig-kilig pinagsasasabi mo? Kahit kailan di pa ako nakaramdam niyan, no? Kahit yakapin ka ni David Licao ko? Kahit halikan pa ako noon. Talaga lang ha? May iba akong gusto, kuya. Siya yung gusto kong yumakap sa akin. At sino naman yun? Nako, baka may sinisikreto ka na sa amin ha. Sa akin na lang yun, kuya. Basta wag mo munang ipapaalam kay nanay, ah. Alam mo naman yun. Kailan ba naman kita pinangunahan? Pala, kuya. Pwede bang humingi ako kahit 500 lang sa Sabado? Ipagde-date mo? Sige ba, no problem. Papa Dudut, ganon kami ka-close ng Kuya Jay ko. Pangalawa siya sa panganay at may maganda na rin posisyon sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Sa kanila ng isa ko pang kuya ay siya talaga yung mas mahilig sa pagmamanok. Palagi niya akong isinasama sa mga sabungan at naniniwala kasi siya na swerte raw ako at malaki rin ang tiwala niya sa akin. Kaya naman kapag humihingi ako ng pera sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip na magbigay. Dahil sa mga sinabi ng kuya ko ay nakampante ako na tanggap nga talaga ni nanay ang pagiging tomboy ko. Tulad noon ay wala naman siyang sinasabi na ayaw niya yung mga ginagawa ko. Yun naman ang ikinaiinggit ng mga kaibigan ko na hindi pa rin tanggap ng magulang ang pagiging tomboy nila. Sa katagalan ay natutunan ko na rin ang paggawa ng mga sirang motor. Dahil doon ay madalas na akong umi-extra sa talyer ng dating kagawad sa barangay namin. Yung kalahati naman ng perang kinikita ko sa pag-extra-extra ay ibinibigay ko kay nanay para sa iba pang mga gastusin sa bahay. Batid ko na simple lang naman yung ginagawa kong yon. Pero hindi ko alam na may isang tao na palang humahanga sa akin, Papa Dudut. Ang galing mo talaga mag-ayos ng motor, Jack. Kaya hangang-hanga sa'yo kuya ko eh. Sino? Si Ino? Oo. Hindi nga raw niya akalain na maayos mo pa yung motor niya. Madali lang naman yun, Krisa. Kayang-kaya nga niyang gawin yun kung tsatsagay niya lang. Sus, si kuya pa. Wala namang tiyaga yun sa mga ganyang bagay. Kung kaya niyang magbayad, mas gugustuhin niya pang gumastos kesa sumakit yung ulo niya. Mahihina siya kung ganun. Ha? Wala. Sabi ko ayos lang yun. Busy rin kasi siya sa trabaho, kaya wala na siyang oras na pag-aralan pa yung pag-aayos ng mga sira ng motor niya. Sa bagay. Ako kasi ito talaga ginagawa ko eh. Tsaka naghahanap ng mga bagong racket. Ayaw mo ba ng permanenteng trabaho? Naku, hindi pa pwede. Bakit naman hindi? Kasi inaasahan pa ako ng pamilya ko sa mga gawaing bahay. Kailangan nila ng mauutusan. Yung nakababata ko kasing kapatid, busy pa sa pag-aaral. Nangungupahan na lang siya, masyado kasing magastos sa pamasahe kung mag-uuwian pa siya rito. Praktikal naman yung ganun. Saka nakakapagod din kaya yung mag-uwian, no? Tipong pagod ka na sa maghapong klase, tapos bugbog ka pa sa layo ng biyahe mo araw-araw. Teka, bakit nga pala hindi ka nagpatuloy ng pag-aaral mo? Nakwento rin kasi yun ni Mama. Nagloko kasi ako nun sa pag-aaral. Puro bagsak grades ko. Kundi lang dahil sa pakiusap ni nanay, wala. Hindi ako ipapasa ng teacher ko nung high school. Bakit naman kasi nagloko ka? Paano ba naman pinagpapalda ako? Isang beses lang akong pumasok ng nakaganon tapos pinagtawanan ako ng mga estudyante sa school na yun. Siga raw ako maglakad tapos nakapalda at sapatos na may takong pa. Kakabad trip. Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Wala. Na-imagine ko lang kasi na nakapalda ka. Parang bagay eh. Alam mo, kung hindi ka lang maganda, kanina pa kita binato ng tools. Ang harsh mo naman. Biro lang. Wala naman sa akin yung nangyari. Matagal na rin naman yun. Pero paano kapag nagsisimba ka? Anong sinusuot mo? Huwag na natin pag-usapan yan. Puro na lang sa akin yung topic eh. Move on na tayo.
Ikaw naman tatanungin ko. Sige, ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? May boyfriend ka ba ngayon? Wala. Kaka-break o wala ka pa talagang nagugustuhan? Wala pa akong nagugustuhan. Saka medyo confused pa kasi ako. Paanong confused? Basta, di ko pa kasi maipaliwanag sa ngayon. Nahihiya ka lang siguro mag-share sa akin kasi hindi naman tayo ganun ka-close sa isa't isa. Di naman sa ganun. Nakukwento ka rin kasi sa akin ni Mama. Lalo na ni Kuya. Kala ko nga dati ikaw yung babaeng balak niyang ligawan eh. Pero nung nakita kita, medyo napaisip ako. Sorry ha, pero parang hindi naman ikaw yung tipo ng kuya ko eh. Mas lalo namang hindi ko tipo yung kuya mo. Ha! Kahit magkapit-pitan pa ng daliri, hindi ko mapipilit yung sarili ko na magkagusto sa kanya. Sus! Baka nasasabi mo lang yan ngayon kasi kala mo talaga tomboy ka. Paano kung dumating yung araw na bigla kang magpa-girl dyan? Anong pa-girl? Malabo mangyari yun. Kahit minsan ba, hindi ka pa nagkagusto sa lalaki? Siyempre hindi. Bata pa lang ako, tomboy na ako. Kung diroskas nga lang tong ano ko, matagal ko nang pinapalitan eh. Pwede naman ah, pero magiging transman ka na. Bukod sa wala akong pera, pag ginawa ko yun, matik na yun. Itatakwil na ako ng nanay ko. Hirap no? Yung iba yung gusto mo, pero hindi pwede kasi maraming magagalit sa'yo. Feel kita dyan. Papadudod sa haba ng usapan namin ni Krisa ay kung saan na napunta yung usapan namin. At doon ko na siya mas nakilala pa. Kumare ng nanay ko ang nanay niya kaya marami pa akong alam tungkol sa kanya. Madalas kaming magkita sa labas ng bahay namin tapos nagkakayayaan kaming kumain sa ihawan. Maglakad-lakad at kung minsan ay saan-saan pa kami nakakarating. Dahil kay Krisa ay mas naging masipag ako sa paghahanap ng mga racket. Gusto ko kasi na ako yung gumagastos para sa aming dalawa. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga siyang ligawan ng panahon na yon. Pero bago ko pa yon magawa ay inunahan na ako ng takot at hiya kapag nakakaharap ko ang kuya niyang si Ino. Noong una, kaya kong magsalita ng kung ano-ano tungkol kay Ino. Pero ang totoo, pag magkaharap kami ay hindi ako kaagad nakakapagsalita. Nakaka-intimidate kasi ang presensya niya. Sa tingin pa lamang niya ay parang natutunaw na lahat ng lakas na meron ako. Pero para kay Krisa, lakas loob akong pumunta sa bahay nila. Bala ko na kasing sabihin na aakyat na ako ng ligaw, Papa Dudut. Mas gusto ko na alam yon ng mga magulang niya. Pero sa halip na sila ang makaharap ko ay si Ino pa ang naabutan ko sa bahay nila. Nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ng malamig na tubig noong sunod-sunod ang naging tanong sa akin ni Ino. Hindi ko pa sinasabi na manliligaw ako sa kapatid niya ay parang alam na niya kung ano ang ipinunta ko noon sa kanila. May mga pagkakataon pa na nauutal ako sa pagsagot ko dala ng matinding kaba. Iba po kasi kung makatitig sa akin si Ino at hindi ko alam kung galit ba siya o naiirita sa presensya ko. Hanggang sa natapos na lamang ang buong gabi na interview lang ang nangyari. Hindi ko na nasabi na gusto ko si Krisa at bala ko na sana siyang ligawan. Bagsak ang balikat ko nang umuwi dahil bigo ako sa balak na manligaw sa babaeng gustong gusto ko. Nang mga sumunod na araw ay palagi nang busy si Krisa. Sabi ng nanay niya ay naghahanap na raw siya ng trabaho sa Maynila kaya hindi na ako nangulit pa. Naghintay na lamang ako noon kung kailan siya babalik. Nagpabalik-balik pa ako sa bahay nila hanggang sa matsyempohan ko na naman si Ino, Papa Dudut ng pagkakataong yon. Oh, Jack. Ikaw pala. Pasensya na kung di ko agad nabuksan tong gate ha. Busy kasi ako sa loob eh. Ayos lang.
Muntik ko na nga kalampagin yung gate nyo eh. Biro lang. Ikaw lang ba nandyan? Oo, ako lang. Bakit? Hinahanap mo ba si Krisa? Oo. Hindi pa ba siya nakakabalik? Hindi pa. Matatagalan pa bago siya makabalik dito. Nagtatrabaho na siya sa Maynila eh. Nakahanap na pala siya ng trabaho. Sige, tuloy na ako. Teka lang, Bakit? pwede ba tayo mag-usap sandali? Anong pag-uusapan natin? Baka gusto mo munang pumasok sa loob. Naku, hindi na. Mabilis lang naman siguro yung sasabihin mo, di ba? Dito na lang tayo. Okay, sige, ikaw bahala. Ano ba yung kailangan natin pag-usapan? Mukhang importante ah. Tungkol sa kapatid ko, kay Krisa. Oh, ano namang meron sa kanya? Tatapatin na kita ah. Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Sigurado ako na ganun din yung mga magulang namin. Kaya wag mo na ituloy yung balak mo na panliligaw sa kanya. Pero paano? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na gusto mo si Krisa. Lalaki ako at pusong lalaki ka. Kaya mabilis kong naramdaman yung plano mo. Kung gusto ko nga siya, may masama ba ron? Wala nga masama, pero hindi kayo pwede. Paano hindi? Kasi pareho kayong babae. Yun naman pala yung totoong dahilan eh. Sana diniretso mo na lang ako. Hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko yun. Masakit ako magsalita. Bakit? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Hindi pa ba masakit yung sinabi mo na hindi kami pwede at hindi mo ako gusto para sa kapatid mo? Baka iba pa yung definisyon mo ng masakit. Baka kailangan yung mapapaluha mo ko, yun ba yun? Pasensya na pero lalaki yung gusto namin para kay Krisa. At ikaw, lalaki rin dapat para sa'yo. Bulag ka ba? Nakikita mo naman siguro tong suot kong damit, di ba? Sa loob ng damit na yan, babae ka pa rin. Tomboy! At ang tomboy, lalaki na rin. Talaga, tomboy ka? Hindi ako naniniwala. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka, ha? Sa totoo lang may naiisip ako na gawin mo para maniwala ako pero sigurado ako na hindi ka papayag. Kaya wag na lang. Ano ba yun? Kung gusto mong ligawan si Krisa, patunayan mo munang hindi ka na talaga babae. Na magpapakalalaki ka na talaga. Paano nga? Dami mo pang satsat eh. Halikan mo ako. Ano? Manyak ka pala eh. Hindi ka maanyakan yun kung papayag ka. Gusto mong patunayan na tomboy ka, di ba? Kaya ganun ang gawin natin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita hahalikan sa labi eh. Sa pisngi lang. Kapag hindi ka umiwas at hindi ka kumurap, maniniwala ako sa'yo na tomboy ka nga. Papadudot ng inig ang buong katawan ko sa mga sinabing yon ni Ino. Parang gusto ko na lamang noong lumubog sa kinakatayuan ko o di kaya'y magtago na lamang dahil sa kahihiyang nararamdaman. Pero wala na akong lusot noon, gusto ko si Krisa at seryoso ako sa plano kong ligawan siya. Pero dahil sa kuya niya ay mukhang malabo nang mangyari yon ng mga panahong yon. Hindi ako kaagad nakasagot kay Ino pero sa huli pumayag na rin ako sa gusto niya. Para lamang mapatunayan ko na tomboy talaga ako. Akala ko ay kaya kong panindigan ang nasa isip ko. Pero noong napakalapit na ng mukha namin ni Ino sa isa't isa, ay bigla na lamang akong kumaripas ng takbo pauwi. Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa sobrang inis kay Ino at dumagdag pa yung narinig kong usapan ng nanay at tatay ko tungkol sa akin, Papa Dudut. Sabi kasi ni nanay ay hindi raw ako tomboy at magbabago pa ang isipan ko kapag nagkaroon na ako ng manliligaw. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan ako ng lahat, Papa Dudut. Hindi na rin ako pinagtanggol ni tatay kaya mas lalo akong nanghina ng mga sandaling yon. Buti pa yung mga manok na inaalagaan ko, naniniwala at tanggap na tomboy ako. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Parang nagsisenti ka yata ah. Anong problema, Pogi? Wala to. Anong wala? Sa itsura mong yan, daig mo pa yung natalo sa sabong. Hayaan mo na nga lang ako, kuya. Nakakadagdag ka pa sa inis ko eh. Uy, teka lang. Bakit naman bigla ako nadamay dyan? Ikaw kasi. Dapat nananahimik na lang ako rito. Pagkukwentuhin mo pa ako. Nakita mo namang bad trip na nga yung tao. Sorry na. Pero gusto ko lang din naman malaman kung ano ba talaga nangyari.
Narinig ko si nanay at tatay kagabi. Ano bang sabi? Alam mo namang wala ako sa bahay kagabi kaya wala rin akong alam sa mga ganap. Wala nga ba talaga? Wala nga. Kung nandun ako, edi sana hindi na ako nagtatanong sa'yo. Pinag-uusapan nila ako kagabi. Ayaw ni nanay na magpakatumboy na lang ako habang buhay. Ipinipilit niya kay tatay na magbabago rin yung isip ko. Ano namang sabi ni tatay? Malamang ipinagtanggol ka nun. Akala mo lang yun. Ano ba kasing sabi? Wala man lang sinabi si tatay. Parang pumayag na lang din siya sa gusto mangyari ni nanay. Paano naman ako, kuya? Alam mo naman yun eh. Nabata pa lang ako, gustong gusto ko na maging lalaki. Pinagbigyan ka na ni nanay sa gusto mo. Siguro ngayon, gusto talaga niya na magbago yung buhay mo. Anong pagbabago yun, kuya? Yung magpapahirap sa akin ng sobra? Hindi ako babae at mas lalong hindi ako magpapakababae porkit yun ang gusto ni nanay. Bakit kaya hindi mo subukan? Kahit simulan mo sa pakikipagmabutihan sa lalaki. Gaya ni Ino. Sino? Anak ng toko naman oh. Kung magiging babae man ako, hindi ako makikipagmabutihan sa kanya, no? Arte mo ah. Lugi na choosy pa. Si Ino yun, oy. Ano naman kung siya si Ino? Kahit artista pa siya o kahit anak pa siya ng presidente ng Pilipinas, ayoko! Bahala ka nga. Ikaw rin. Bakit ba lahat na lang kayo? Gustong-gusto na nakikipagmabutihan ako dun sa Ino na yun. Tinatanong pa ba yan? Alam mo nasagot dyan eh. Kung ikaw kaya, itulak kita sa babae hindi mo naman gusto, anong mararamdaman mo, ha? Kikiligin? Ewan ko sa'yo, kuya. Biro lang. Ito naman, napakaseryoso sa buhay. Ikaw naman kasi. Kala ko, pati ikaw nahawa na dun kay tatay. Gulong-gulo na nga ako sa mga nangyayari. Paanong gulong-gulo? Nandun ka na ba sa puntong nalilito ka na kung babae ka ba talaga o tomboy? Ang OA ng reaction mo, kuya. Nakaka-bad trip, alam mo yun? Sorry na. Pero seryoso, Jack ha. Kung may makakarelasyon ka man, kung sakali lang naman, mas gusto ko na sa katulad ni Ino ka mapunta. Yan ka na naman, kuya. Pero hindi ibig sabihin no, pinipilit kita na gawin yun. Kung anong gusto mo, susuportahan pa rin kita. Andito lang ang kuya. Ano, ayos ba yan? Salamat, kuya. Mapapraning na talaga ako kung wala ka. Kala ko kasi wala na akong kakampi sa pamilya natin eh. Sus! Kung noon nga na bata ka pa lang, naiintindihan na kita sa mga gusto mong gawin. Ngayon pa kaya na malaki ka na at sa tamang pag-iisip na. Papa Dudut, medyo gumaan ang pakiramdam ko noon dahil sa kuya ko. Sa lahat ng nangyayari, kailangan ko talaga ang suporta niya. Lalo na't siya lang talaga ang nakakaunawa sa akin mula pagkabata. Ang tanging problema ko na lamang ay yung nanay ko na gustong-gusto pa rin na magpakababae ako. Kung noon ay umuobra pa kay nanay ang pagdadahilan ko tuwing magsisimba kami sa pagkakataong yon, ay wala na talagang lusot. Diring-diri ako sa sarili ko nang ipasuot sa akin ni nanay ang kulay puting palda. Mabuti na lamang at mahaba yon, kaya hindi nakikita ang mga binti ko. Halos hindi ako makatingin sa mga tao sa paligid ko habang suot ang paldang bigay ni nanay. Pero kapag minamalas nga naman talaga ay sobra-sobra pa, Papa Dudut. Nung araw din kasing yon, bukod sa mga kakilala namin na alam na tomboy ako, isa rin po si Ino sa mga nakakita sa akin. Nang tingnan ko siya noon ay napansin ko talaga yung kakaibang ngiti niya habang pinagmamasdan ako na nakapalda. Narinig ko naman yung simpleng pagtawa ng mga kakilala ko nang subukan kong lambutan ng konti ang paglalakad ko. Kung ibang pagkakataon lang yon ay baka pinagtawanan ko rin ang sarili ko. Pero nang mga sandaling yon, nagngingit-ngit ang kalooban ko habang hinihintay na matapos ang misa. Nadagdagan pa yung inis ko nang mahuli ko ang pasimpleng pagsulyap ni Ino sa direksyon ko. Halos mapunit ang labi niya sa kakangiti, Papa Dudut, pero sa nangyayari noon ay siya lang ang masaya at hindi ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong bumalik sa probinsya namin si Krisa ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Pinag-isipan ko ng mabuti ang gagawin na pagtatapat sa kanya tungkol sa tunay kong nararamdaman.
Kung hindi ko pa kasi gagawin yon ay baka mahuli na ang lahat para sa akin. Wala akong pinagsabihan ng plano kong pagtatapat kay Krisa at inilihim ko yon kahit sa Kuya Jay ko. Kahit na alam ko na hindi naman niya ako isusumbong kay nanay. Si tatay naman ay parang iniiwasan din ako tuwing sinusubukan ko siyang kausapin. Siguro'y alam na niya kung ano ang sasabihin ko kaya ganoon na lamang ang pag-iwas niya. At nasaktan naman ako roon, Papa Dudut. Bukod kasi kay kuya, si tatay talagang isa sa mga inaasahan ko na makakaunawa sa akin. Pero dahil siguro sa takot na mag-away sila ni nanay ay sumang-ayon na lamang siya sa gusto nito. Kaya naman noong bala ko nang manligaw kay Krisa ay hindi ako humingi ng tulong sa kanya sa kahit na sino. Desisyon ko yon at buo na rin naman ang loob ko. Alam ko na posible naman akong magustuhan ni Krisa kaya hindi ako pinanghinaan ng loob. Pero noong magkaharap na kami, hindi ko inaasahan na ganon ang mangyayari, Papa Dudut. Anong meron? Ba't bigla ka ng libre dito sa fast food? Bakit? Ayaw mo ba? Di naman. Nagtaka lang kasi ako. Di mo naman birthday, di ba? Tuwing birthday lang ba dapat kumakain sa labas? Eh di ba, ginagawa rin naman natin to bago ka umalis. Oo nga no. Sorry naman. Medyo makakalimutin na kasi. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Gamit na gamit siguro utak mo, no? Grabe sa gamit na gamit ha. Pero carry lang naman. Admin assistant ako sa kumpanyang inaplayan ko. Wow! Office girl ka na pala? Ganun na nga. Bongga, di ba? Oo. Kaya nga parang nakakahiya ka ng kausapin ng ganito eh. Wala, bakit naman? Eh, syempre, parang ang social-social mo na. Kagalang-galang ka na rin. Tapos ako, eto, parakit-rakit lang. Alam mo, para kang ewan dyan. Wala namang kinalaman yung trabaho natin sa pagkakaibigan natin ha. Sa gagawin ko, meron. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo? Sabihin mo na lang ng diretso. Wala sa lahi namin ng pagiging manghuhula ah. Krisa, pwede ba ako manligaw sa'yo? Ha? Manligaw? Oo, gusto kita. Gustong gusto. Kaya sana hayaan mo ko naligawan ka. Teka sandali. Nakakagulat ka naman, Jack. Alam kong babae rin yung type mo, pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Nasa iyo na lahat ng gusto ko. Okay, sige. Ipagpalagay na natin na ganun nga. Na ako talaga yung type mo, pero Jack, bisexual ako. And to be honest, hindi kita gusto. Kaya nga pagbigyan mo muna ako naligawan ka para matutunan mo rin na gustuhin ako. Baliw, ayoko. Para namang pinaasa lang kita nun. Grabe ka naman sa akin. Wala ba talagang pag-asa kahit konti lang? Sorry, pero wala talaga eh. Sorry. May nagugustuhan na rin kasi ako eh, kaya malabo talaga. Ang alat naman ng araw na to. Ikaw naman kasi, bigla-bigla mo namang gustong manligaw dyan. Alam mo naman na pang best friend lang ako eh. Di ba nga? Nasabi ko na sa'yo dati na confused ako. Na nagkakagusto ka pala sa babae at lalaki. Oo. Wala nga talaga akong pag-asa nito. Yaan mo na. Mahalaga, tanggap kita. Bakit ikaw? Tanggap ka ba ng pamilya mo kahit ganyan ka? Oo. Nasabi ko na sa kanila last week. Si kuya pa nga kumumbinsi kina mama at papa na okay lang yun eh. Talaga? Yung kuya mong masungit? Oo, siya nga. Teka nga, bakit nga pala sungit na sungit ka sa kuya ko? Nagkausap kasi kami nung hinahanap kita sa inyo. Tapos, Ayun, medyo mainit yung naging pag-uusap namin. Tapos nauwi na sa nakakabwisit na sitwasyon. uy, di ko alam yun ah. Sus, imposible namang di nagkukwento sa'yo yung kuya mo. Hindi nga. Hindi siya basta-basta nagkukwento. Alam mo naman kung gaano kaseryoso yun, di ba? Kunwari, seryoso pero siraulo rin naman pala. Uy, teka lang. Ano ba kasing nangyari? Sinabi ko sa kanya naliligawan kita. Tapos nagalit siya? Oo, ayaw kanya paligawan sa akin. May mga sinasabi pa nga siya na kinikilabutan talaga ako eh.
Alam mo, tingin ko, gusto ka ni Kuya Ino. Uy, hindi ah! Malabo yun! Ikaw pa nga nagsabi noon na hindi ako yung tipo niya eh. Dati yun. Iba na ngayon. Paano kung totoo nga? Kadiri! Tigilan mo nga yan! Baka naman si Kuya talaga yung type mo, hindi ako. Bahala ka nga dyan! Pangit mong kausap! Mga padudot, litong-lito na po ako noon. Kakatapos ko lamang magtapat kay Krisa pero ginugulo na agad ako ng mga sinabi niya na gusto ako ni Ino. Malinaw sa akin na si Krisa ang gusto ko pero iba ang epekto sa akin ni Ino tuwing nagkakausap kaming dalawa. Nabigyan ng linaw ang nagugulo kong isipan noong bigla na lamang bumisita si Ino sa bahay namin, Papa Dudut. Akala ko ay naroon lang siya para makipagkwentuhan sa kuya ko pero hindi ko inaasahan yung bigla niyang pagtatanong tungkol sa akin. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi makalabas dahil iniiwasan ko ang presensya niya. Kinailangan ko pang magpanggap na tulog para makaiwas. Mabuti na lamang at marespeto siyang tao kaya hindi na nagpumilit pa na makausap ako. Nang makaalis si Ino ay narinig ko naman ang usapan ni nanay at tatay. Nalo ko na pressure nang malaman ko na gustong gusto nila si Ino para sa akin. Gusto kong magwala sa sobrang inis sa lalaking yon. Pero hindi ko naman magawa dahil magagalit sa akin ang mga magulang ko. At noong napadalas na ang pagpunta-punta niya sa bahay ay napadalas na rin ang pag-alis ko para hindi siya makita. Dinadahilan ko na lamang noon yung paghahanap ko ng racket para hindi mag-isip ng kung ano-ano ang mga magulang ko at para maiwasan ko na rin si Ino. Pero may pagkakataon pa rin talaga na parang binibiro ako ng tadhana, Papa Dudut. Jack! Anak ng tipaklong naman oh! Sa dinami-rami na makakasalubong ko siya pa talaga. Pauwi ka na ba? Pake mo. Bakit naman ang sungit mo ngayon? Hindi lang ngayon. Magsusungit ako kapag nakikita kita. Sorry pero may nagawa ba ako? Parang iniiwasan mo rin kasi yung presensya ko nitong mga nakaraan eh. Buti alam mo. Talagang iniiwasan kita kasi nakakairita ka. Nakakairita ba talaga o baka iniiwasan mo ko kasi may hindi ka napatunayan sa akin? Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala akong kailangan patunayan sa'yo, no? Hindi ka tomboy? Talaga bang ipipilit mo yan? Nakakainis ka na ah. Baka yung inis mo na yan maging pagmamahal na bukas. Kadiri naman yung pinagsasasabi mo. Baka naman kinikilig ka na. Kinikilig mo mukha mo. Sa totoo lang nasuka na ako, nilunok ko lang. Di naman masamang umamin. Tanggap naman kita eh. Pumayag ka lang, araw-araw akong pupunta sa inyo. At bakit ka naman pupunta sa amin, ha? Kala mo porkit gusto ka ng mga magulang ko, pwede ka na lagi ron? Ay, kung ayaw mong pinupuntahan kita sa inyo, sige, hindi naman kita pipilitin. Tama lang yun. Ayoko ng epal sa bahay. Pati ako napapahamak dahil sa'yo eh. Pasensya ka na kung ganun. Hindi ko naman sinasadya na mapahamak ka eh. Nagpakatotoo lang naman ako sa mga magulang mo. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Anong trip mo sa buhay? Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto kita? Alam ko yun, pero hindi nga kita gusto. Lalaki ka at pusong lalaki rin ako. Babae yung gusto ko, gets mo? Si Krisa, tama? Oo, nasabi ko na sa iyo yun, di ba? Pero iba gusto niya eh. Nagkausap na kami at alam ko yung tungkol dun. Nasabi na rin niya yan sa akin kaya hindi mo na kailangang ulitin. Okay, sorry. Nabanggit ko lang naman para ipaalam sa'yo na wala ka talagang aasahan sa kanya. Kahit wala akong aasahan sa kanya, hindi pa rin ibig sabihin na may aasahan ka na sa akin. Hindi ako magpapakababae para sa'yo. Hindi ko naman hihilingin yun sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kung papayagan mo akong ligawan ka at sakaling maging tayo, hindi ko hihilingin sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. Seryoso ka ba? Isang ka naman nakakita na magjowang lalaki at tomboy, ha? Lutang ka yata eh. Alam ko kung ano yung sinasabi ko, Jack. Seryoso ako dun. Di mo ba naiisip yung sarili mong kahihiyan kapag naging tayo? Sasabihin pumatol ka sa tomboy.
Pagtatawanan ka lang nila, alam mo ba yun? Alam ko, pero opinion mo lang naman ang mahalaga sa akin eh. Sa'yo ako makikinig at hindi sa kanila. Kasi kapag naging tayo na, ikaw yung pipiliin kong mahalin at hindi yung pagtanggap na makukuha ko sa ibang tao. Eh di ikaw na. Kaya sabihin mo sa akin kung ano pang pwede kong gawin para mapapayag kita. Alam ko na makaluma na yung panliligaw pero mataas kasi yung respeto ko sa iyo eh. Itatrato kita sa paraang gusto mo, Jack. Basta pumayag ka lang. Paano kung di ako pumayag agad? Eh di hindi ako susuko. Tsaka dun pa lang sa sinabi mo, parang binigyan mo na ako ng pag-asa eh. Wala pa ako sinasabi. Maghihintay ako kung ganun. Hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Tsaka hindi ako basta-basta sumusuko. Lalo na kung isang kagaya mo yung liligawan ko. Alam kong hindi magiging madali pero handa naman ako eh. Tsaka sana pagbigyan mo ako kahit isang pagkakataon lang. Papadudot bigo ako na mabigyan ng maayos na sagot si Ino. Hindi ako nangako sa kanya ng kahit na ano pero nakita ko naman sa kanya yung pagiging porsigido niya. Nang muli ko naman kausapin ng nanay ko ay doon mas naging malinaw sa akin na hindi niya talaga gusto na maging tomboy ako. Gusto raw niya na magkaroon ako ng magiging pamilya. Gusto niya magkaroon ng apo mula sa akin at ayaw niyang maging patapo na lamang ang buhay ko. Nakakalungkot lang na porket tomboy ako, patapo na kaagad yung buhay ko. Dahil doon ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pansamantala muna akong umalis sa amin dahil sa sama ng loob ko kay nanay. Sa ngayon po, Papadudot, ay naguguluhan pa rin po ako sa dapat kong gawin. Tomboy ako at mahirap para sa akin na baguhin ang sarili ko para kay nanay. Hindi po yon ganong kadali. Si Krisa naman sa ngayon ay may karelasyon ng babae sa Maynila. Hindi na rin kami masyadong nagkikita o nagkakausap. Tungkol naman kay Ino, kahit na hindi ko siya pinayagang manligaw, hinanap niya kung saan ako pansamantalang tumutuloy at araw-araw niya akong pinupuntahan. Medyo napapalapit na nga po ako sa kanya, pero hindi ako sigurado kung nagugustuhan ko na rin ba siya. Litong-lito na po ako kaya gusto ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito para hingin ang opinyon ng mga taga-pakinig ninyo. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi ko sa inyong programa ang kwento ko. God bless Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jack. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories.